Ganda araw. Titikman na natin yung atis na nabili ko. Yung isa, kinain namin ni Maymay kasi hinog na agad yun. Yung ito na lang inatira, tinago ko. Kasi hindi pa siya hinog nung minsan. So, titikman natin ngayon. Titikman ko pala ngayon. Ko alam paano pagbukas talaga nito eh. Basta-basta na lang kasi ako nagbubukas ba. Paano ba kainin talaga ang atis. Makapit siya sa balat. Tatanggalin ko yung balat. Hindi alam ng alaga ko kung paano kainin to at hindi ko na nga din pinakain talaga din sa kanya kasi baka malunok niya yung buto. Hindi siya pwedeng imukbang nakasama siya. Kain. Sa Hong Kong, sobrang late na ng mga kunyang. Depende na lang sa mga amo, pero bihira lang sa mga kunyang dito ang maagang nagpapahinga. Usually nakakapasok ako sa room ko mag-11 na kasi tatapos ako 10 o'clock, tas maliligo pa. Syempre hindi naman pwedeng hindi ka maligo kasi maghapon na naman kinabukasan, magtatrabaho ka na naman, halos wala nang oras. Pagkaligo, minsan di ko na nga napapatuyo ang buhok ko, minsan naantok na ako, nakakatulog na ako, nabasa yung buhok. Sarap. Mahal. Sa tagal ko na dito, ngayon pa lang ako kumain ng atis na lagi kong nadadaanan, pero pikit mata, hindi talaga ako nakakabili kasi yung isang tumpok $50, dalawang piraso lang yun, pinakamura na yun. Hindi pa gaano kalakihan kasi may mas malaki pa dito. Kaya hindi na ako bumibili. Pero kahapon nga, tinanong ako ni amo kung gusto ko nga ba. Ay hinawakan ko, tapos sabi niya, di pa man natatapos yung sinasabi niya na kung gusto ko nga ba. Siyempre oo na ang kunyang. Bihira lang yun eh. Bihira lang naman bumait yung amo ko pagdating sa pag bumibili ba. Mabait siya sa pagkain, pero yung ano talaga na bibili na sa di gaano. Paglalabas lang, ganun. Pero pag namamalengke kami, sila din ang bumibili kung ano yung gusto nilang bilhin kasi hindi naman talaga ako nagpapabili kung ano yung gusto ko. Siyempre, diskarte lang, hahawakan mong mare para bilhin ng amo. Pag-ingat po ang lahat. Sobrang lakas po ng bagyo, lalong-lalo na po sa amin sa Central Luzon. Ngayon ay signal number 2 na po kami. Kaya pray lang po ang ating sandata. Pray lang po ang sandata natin sa mga ganyang trahedya na dumarating. Mga pagsubok na kailangan nating harapin at si Lord lang ang nakakaalam, kaya pray lang po tayo. Maraming salamat po sa panonood at sa palaging panonood ng mga vlog namin ng alaga ko. Malaking tulong din po yan pag nakasahod na tayo para makatulong din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Have a good day sa lahat.